mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng talinghagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 na ibinigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko pong kayo'y mahigpit," aniya. "Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo." "Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Hello mga bata! Ang kwento sa ating ebanghelyo ngayon ay tinatawag na ang talinghanga patungkol sa talento. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang talento? Masasabi natin na ito ay ang iba't ibang kakayahan ng tao gaya ng talino upang mag-isip, lakas upang gumawa at mga angking galing gaya ng pagsayaw, pagkanta, pagdrawing, pag-arte at iba pa. Ang dami, hindi ba? O ikaw, ano ang talento mo? Masaya ka ba sa kaya mong gawin? Mga bata, mahalagang malaman natin na ang lahat ng tao ay may kani-kaniyang talento at ang lahat ng ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ibig sabihin mga bata, iba-iba ang ating kakayahan, kaya naman hindi natin kayang gawin ang lahat. Bagaman may iba at piling tao na marami ang kayang gawin. Subalit sa mata ng Diyos, ang mahalaga ay hindi paramihan ng talento, kundi ang kung paano natin ito ginagamit o gagamitin. Ayon sa nais ng Diyos at hindi sa gusto lang natin. Hindi mabuti na ang iniisip lang natin ay ang magpayaman, magyabang at manghamak. Nawawala na sa puso natin ang tumulong at magpakumbaba. Ayon nga sa turo ng simbahan, ang mga talento ay hindi ibinibigay ng pantay-pantay.
Ang ganitong mga pagkakaiba-iba ay plano ng Diyos ayon sa ating pangangailangan at magamit naman natin ito upang tumulong sa ibang nangangailangan. Kaya naman mga bata, wag mong sasabihin na wala kang talento o kakayahan. Maaring di ka marunong kumanta o sumayaw, subalit kaya mo namang tumulong sa mga nangangailangan o ang gumawa ng kabutihan. Huwag nating kainggitan ang talento ng iba mga bata dahil mayroon ka ring sariling talento. Kailangan mo lang itong tuklasin at palaguin. Gamitin din ang talento sa kabutihan. Alam nyo ba kung ano ang mangyayari kapag hindi natin ito ginawa? Ito ay babawiin ng Diyos sa atin tulad na nangyari sa isang alipin sa kwento. Siya ay pinarusahan ng kanyang Panginoon sapagkat wala itong ginawa sa talentong ipinagkaloob sa kanya, maliban sa ito'y kanyang itinago at ibinaon. Kaya naman binawi sa kanya ang kanyang talento. Itinuring siyang masamang alipin at pinalayas siya. Subalit ang dalawang alipin naman ay pinuri ng Panginoon at isinama sa kanyang tahanan at ibinilang bilang mabuting katiwala sapagkat ginamit at pinalago nila ang talentong ipinagkaloob sa kanila. Tandaan mga bata, ang talento ay mula sa Diyos. Ibinigay ito sa atin upang tayo ay maging mabuti at makagawa ng kabutihan sa bawat isa. Kaya naman, sikapin natin na una, matutong makontento at magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Gamitin natin ito hindi lamang sa ating mga sarili, kundi para rin sa kabutihan ng iba at ng lahat ng tao. Ikalawa, iwasang mainggit sa kakayahan ng iba. Sa halip na sila ay kainggitan, ay maging masaya tayo para sa kanila at gawin silang inspirasyon sa pagpapabuti ng ating sariling talento. At ang ikatlo, laging isipin ang ikabubuti ng lahat ng tao. Tumulong ka kung may pagkakataon at kinakailangan.